Oh. Yung pangatlong naranasan ko na encounter na naman sa buong buhay ko. Ang encounter namin doon sa Bugtusan, Barangay Bugtusan, Las Navas, Northern Samar. Yun talaga ang gusto talaga ng NPA niyan, makakuha kami ng armas at saka bala. Parang inabangan namin yung mga sundalo. Dilagyan namin ng landmine o bomba. Buti nga lang, yung target namin umalis ng gabi. Kaya hindi namin na-control ba? Kasi umalis sila ng hindi tamang oras. Yun. Nung gabing yan, nandun na kami. Naka-akat na kami. Marami kami nun. 147 kami. Ganong kadami ang formation nyo? Oo, yun ang formation namin. Kasi 3 ang commander namin nun. Kasama na dyan si Biron. Ewan ko lang sino ang pangalan niya na tunay, pero ang pangalan niya sa amin, Biron. Pero nandito na yan, nag-surrender na. Si Inko, kasama dyan. Si Inko na andun din sa... Dali mo na magkwento nga muna mamaya yung gaano kahirap itago ang 140? Hindi man yan nagsama-sama lahat kung walang aktibidad. So Hiwalay. Oo. Mga kung may aktibidad, pag nag-TO kayo, di ba? Pag nag-TO lang. Yun. So, saka kayo nagsama-sama? Oo, saka lang. Pinag-sulat-sulatan lang yan. Pumunta kayo rito, pumunta rito. May aktibidad tayo na ganito. Tulad nun, sa Bugtusan. Kami na naka-area doon, ano lang kami, 56 kami na naka-area sa buong Las Navas. Solid yan solid? Oo. Hindi kayo nag-iwalay? Hindi. Sama-sama lang kami kasi nung panahon na yan, parang hindi pa masyado magulo ang mga sundalo. Hindi pa masyadong gumagalaw sila. Malaya pa kami sa kahit lang sa mga pasakay, pwede kami matulog. Wala pang drone, mga hagna. Mga palayan. Palayan? Oo. Doon lang kayo? Oo. Kasi wala pang drone. Nung na-drone, medyo doon kayo. Doon naman kami naghiwalay-hiwalay ng pakunti-kunting lang. May drone. Magkaroon na ng drone. Tapos hindi na kami pwede magtayo ng kubo na walang mga kumuflahe. Lalagyan na naman ng mga kumuflahe yung mga kubo namin. Kaya ikwento mo nga paano nyo kinakumuflahe? Yung mga dahon-dahon. Kubo muna. Tapos pagkatapos ng bubong, lalagyan na ng mga dahon-dahon. Kahoy-kahoy muna doon sa taas. Lagyan ng mga dahon-dahon. Para hindi na makita ng drone. Pag nakita nila, parang mga dahon-dahon lang ng kahoy. Ano yung pagluluto nyo? Hindi kami nagluluto nang makikita ang apoy. Binabaw namin sa lupa yung kalan namin. Uling ang ginagamit na namin nung may drone na. Halimbawa, may nagtupra doon, hingi lang kami ng uling. O kaya kami ang nag-uuling. Wala pala kayong problema nga pala dito, napakadaming lookup dito. Sabihin nyo doon, mga ilan sako ang uulingin nyo? Sabi nila, mga 10 sako yan. Sige, kami ang mag-uuling. Hati na lang tayo. Yan ang ginagawa namin. Ulingin namin, tapos ang kaya namin dalhin, yun ang dadala namin. Kung 3 sako ang madala namin, o ang iba niyan, sa inyo na yan.
Kahit wala pang drone, style nyo na rin yun. Oo, pang ano lang para hindi ba maamoy. Hindi maamoy ang Oo usok. nga, oo nga. Kasi walang usok yan eh. Pero kung yung uli nga, minsan, yung pagsindi mo pa lang, di ba, may usok. Parang may usok-usok din. Ang ginagawa namin yun nung may drone na, ibabaw namin sa lupa. Para ang usok niya hindi lumabas. Sa lupa lang siya kumakalat. Yun ang ginagawa namin. Kagaling niya na. Parang hindi natin ginagawa yan. Nakikita na yan ng mga sundalo nung Yung style nyo? na, yung mga style, nakikita na yan. Okay. So sige, TO. Ito TO tong enkwentro na to, di ba? Oo. Hindi yun na dyan sa Bugtusan. Ang ano niyan, talagang TO yan. Kukuha kami talaga ng armas dyan at saka bala. Matagal yan na pinag-aralan. Paano? Ano ba? Ambush ito? Oo, ambus. Pinag-aaralan yan. Kailan sila? Paano ang pinapag-aralan ng ambush? Kailan sila dadaan? Kailan babalik? O ilan ang dumadaan? Saan ang daanan? Yun, pinag-aaralan yan. Marami yan ang pupunta doon. Kunwari, dumadaan ang sundalo, may naman doon tatabas-tabas lang ng mga sagbot doon. Pero nag-aaral na yan ng daanan. Mga MPE na yan. Ano ba to? Vehicular? Nakasakay yung sundalo? Hindi, lakad-lakad lang. Lalakad. Medyo mas mahirap. Hindi pa kasi, nung una kasi, wala pang sakayan papunta doon. Lakad lang. Galing Bugtusan, papuntang Las Navas. Kaya, doon namin tinambangan sila sa may tulay. So paano niya plinano yon? Ano ba yung layout? Tulay, paano siya? Mataas? Oo, tulay. Linagyan namin yung tulay, kabilaan, nilagyan niya ng bomba, yung landmine, para maputol yung tulay pag sumabog. Para yung iba, hindi makatawid. Yung iba naman, nandun na sa ilalim. Doon na namin pipinisin sa ilalim. Tapos dito, mayroon din. Doon, mayroon. Tapos yung mga kasama namin, kung halimbawa, mawala na yung tulay, maputol na, nandun na ang nasa tulay, nandun na sa ilalim. Iba na dyan ang magpipinising. Iba naman doon ang lalaban. At iba naman dito ang maghihintay ng reinforce. Oo. Kaya ganun kadami ang kinukumpuni na armado sa TO. Kasi kung hindi kayo ganun kadaming ganun. Hindi kaya. Kasi siyempre kung madami ang sundalo tulad nun na hindi nga kinaya kasi yung target namin talaga ang nakatarget diyan 17 lang. Ilan? 17. Ang alam niyong dadaan? Oo. Yun ang target. 17 lang na kukuha ng supply sa Higinta. Yan ang target. Kaya maliit lang ang pakat ng bomba. Siyam lang yun na ilinagay. Tapos, yung mga kasama ko naman, ang dalawang squad, nag-block sila ng galing Higinta para hindi maka-range for papunta doon. Titirahan nila, bibirahin nila doon sa may malapit pa ng Higinta. Yung iba naman, ang matira doon sa taas na hindi madali sa ilalim, papunta sa ilalim, lalabanan nila doon, samtang yung iba naman dito, nilinisin na ang mga nadali. Pero ang compute ng commander namin na ubus talaga ang 17. Pasok talaga sa bomba. Kaya isang putok lang, amis yan.
Problema, dumaan kasi yung 17 ng alauna ng gabi. Hindi sila dumaan ng kinabukasan. Siyempre, madilim. Hmm. Hindi nga namin namalayan na dumaan na. Kasi mga tulog din yung iba, yung mga kasama namin. Pagka alas 3, pinuntahan ng isang kasama doon ang ano ng kangga, yung kalabaw. Pinuntahan doon. Tapos nakita niya na may mga inapakan na ng kumbat. Hmm. Bumalik siya sa taas na may dumaan na. Yung wire nga natin, parang dinala na, parang na ano ng paa. Kasi sa inyo naman, ano naman siya, di ba? Oo, naka-IBM. Yun. Di, nagbago ang plano. Parang gusto na namin yan baklasin. Kasi hindi na tutuloy. Kasi dumaan na yung target. Yung karamihan na sundalo, sumunod pala ng umaga. Parang pull out ba sila sa bugtusan? Parang pupunta sila sa Las Navas lahat. Yung sa 46 pa parang 46 pa yung panghuli. Imbis babaklasin na namin, nakita na ng lookout doon na may kalaban. Ando na, malapit na. Araw na to, ah. O mga Maliwanag. alas 6 Hmm. sa madaling araw, mga alas 6, ganun. Kaya parang hindi pa nga namin nakikita ng malayo ang tao. Ay, malapit na sa tulay. Yung lookout nga namin, hindi nakapunta doon sa posisyon niya. Pumutok na yung bomba. Yan. Sinabi na lang ng mga leader namin, sige, ipaputok ko lang yan, ituloy na lang yan. Kaya natin yun. Is, madami pala. Tapos yung dumaan ng alauna, yung 17, pabalik na. Tama-tama lang, pagputok ng bomba, habang nag-ano kami, hindi pa man nagsabi ang commander namin na mag-assault na. Ang labanan pa doon. Hmm. Dumating na yung 17. Wala na sila mga pack. Parang bala na lang, dala nila. Malayo pa doon pa lang sa may dulo ng palayan. Biga-biga na doon putok. Iyon. Di, parang nagulo na ang plano. Hindi na natin kaya, nakadating na ang Range 4. Kasi yung ang blocking namin, pinaalis na. Kaya tinawagan naman na sabi na, umalis na kayo doon kasi babaklasin natin kasi dumaan na yung target. Kaya bumalik pala. Doon, naglaban-laban doon. Hindi kami nakapunta doon, hindi kami nakasul. Yan, dami ang patay doon. Mga wounded. Ilan ang patay doon? 10 lang ata yung patay nun. Na sundalo? Oo. Pero damang wounded kaya isinakaya ng kangga. Ano yun? Hila-hila ng kalabaw. Hmm. Parang ganun kalaki. Hmm. Sinakay dyan ang mga patay. Umatras lang kami noon. Papunta lang Victory. Doon lang sa pinakamataas sa Victory. Tas may mataas doon na bundok. Na may malaking kahoy. Doon lang kami nagtambay. 5 araw kami doon. Parang nagmonitor lang kami ano ang galaw ng kasundaluhan. Palipad sila ng helicopter. Nandun lang kami yan sa mataas na bundok. Kaming lahat. 46? Hindi. 100. 146. Paano nyo naitago yung ganong kalaking grupo? Tago doon. Malawak kasi na bundok na gubat. Hmm. Doon lang kami sa mga kahoy-kahoy na malaki. Pagdaan ng helicopter. Doon lang kami. Yan. Pagkatapos nun, pumunta na kami doon sa
pinakamalaking grupo na yung commander na doon para mag-report. Parang sabi nila, pakyas. Walang hindi nanalo. Ano tayo, talo tayo. Bakit? Yung bala, yung bomba, tapos hindi nakakuha ng target. Yun ang sinasabi nila talo. Di, akala ko ba nakapatay kayo ng 10 na sundalo? Oo, nakabatay, pero hindi kami nakakuha ng baril. So sa Kasi- inyo kasi kung minsan, mas importante yung baril kaysa buhay ng sundalo. Wala yung buhay ng sundalo sa inyo. Parang Yan ang sinasabi nila, panalo tayo kung nakakakuha kami ng baril o bala. Hindi, itong tanong, wala kayong pakialam kung ilan yung namamatay. Parang ganun, wala. Basta importante, sabi nila, nanalo ang mission natin. Parang walang pakialam sa buhay ba? Basta may makuha ang baril. Basta may makuha lang, manalo lang ang mission. Yun ang, sabi nga nila, tayo nga, yung buhay natin, sakripisyo natin, para lang sa mission. Yun ang buhay doon. Parang hindi ka na, parang hindi mo na ba naisip ang buhay ng tao na mahalaga sa mundo. Parang ganun. Lahat kayo ganun, o meron din yung iba na parang, Mayroon naman iba na parang nanghinayang sila ng buhay. Kahit nga ako, minsan, naiisip ko yan, lalo na kung gabi, natulog ako, nakahiga ako na hindi ako makatulog, naiisip ko yan. Sayang ang buhay talaga dito. Ano ba talaga ang patutunguhan ng labanan ito? Teka, ikwento nga natin yung mga Ako lang- naiisip mo pag gabi. Ako lang yun, parang tatanong ko lang ng sarili ko, ano ba talaga ang mangyayari kung ganun ang buhay? Sabi ko naman, yung mga sundalo kasi, Ganun pa rin. Oo. Babalik ka pa rin doon. pagbabalik ng isip ko, sinisisi ko talaga yung mga sundalo. Kasi, hindi, parang karamihan sa amin, pumunta kami doon nang dahil sa sundalo. Karamihan. Pang-abuso, ganun. Kasi nung unang-una ng mga sundalo, ganun talaga. Abuso talaga kaya dumami ang NPA sa abuso. Pero naiisip ko na, sayang talaga ang buhay. Pero pagbabalik ng tanong ko, yun, sabi ko, mga sundalo kasi, kung hindi sila mga abusado, walang NPA. Yun parang yun ang naano ng isip ko. Panahon din to ni Palparan eh. Oo, Dito. dami ang mga naabuso. Ako nga, hindi pa ako mag-NPA kung hindi lang ako pinaratangan nila na NPA. Hindi ba man ako NPA talaga? Ang sabi mo nga, ano ka? Oo, YM lang ako. Oo. Pero, kinukumbinsin na nila ako na kung sumapi ka lang sa amin. Sabi ko, sayang mga anak ko, walang magbubuhay kung wala ako. Kaya, dito lang ako. Susuporta lang ako sa inyo, sabi ko. Kung anong ipagawa nyo sa akin, magpadala kayo ng pampabili doon, bibilang ko kayo. Kasi nagpapambot ako. Kaya lang, ang ginawa sa akin, yung mga kapgo naman ang nagsumbong sa sundalo na NPA yan. Kaya hinabol ako doon. Muntik pa nga magkawala-wala yung mga pasahero ko na, mga karyada ko doon na bigas, ipiktos. Ano ba buhay ng isang pambot dito sa Samar? Ano yung buhay mo? Kasi iba-iba yan. May habal-habal sa Surigao, ganyan. Pambot, Ano bang pambot dito? yung sa ilog ba, yung O paano yun? makina nga, parang motor, ang tawag dito sa amin, motor yan, pambot sa ilog. Parang pampasahero din. Kasi dito hindi naman maano yung daan nyo nga, di ba? Hindi maganda noon. Oo, wala naman nun, sigad. Walang highway.
Sa tubig kami talaga dumadaan. So, ang highway nyo yung ilog. Oo, yung ilog talaga ang highway ng Las Navas papunta doon sa Hinaga River. Mm. Yun ang ikinabubuhay namin. Kasi bawat isang tao, 150 yung pamasahe. 150. Oo. Palabas ng bayan. Oo. Balikan yan. Di 300. Pero hindi 300. naman ikaw lang anuhin niya. Madami kami, pero madami naman lang, madami din ang mga tao na pupunta ng bayan. Halos araw-araw, ganun kami. Tapos, yung mga dala-dala naman nila, kitimbang yan namin. Mm. 5 pesos ang 1 kilo. Mm. Kung may karga ko na 1,000 kilo, Kaya ba yun? Saan tonelada na yun? kaya yan. Yung pambot na hinawakan ko noon, kinakargahan ko yan ng 1,400 kilo. 5 tao pa yan. Plus 5 tao. Plus 5 tao pa yan. Magkano naman kinikita mo pag ganun nun? So, yun. Ang karga ko, pagtimbangan yan, tag 5. Di, may ano na ko, may 5,000, mga 6,000 Mm. yung kargyada. Yung tao pa na kung 5 tao, tag 150. Di, malapit ako sumubra pa sa 7,000. Yung papunta lang yan ng bayan. Mm. Bibilhan ko lang yan ng gasolina. Tapos kakainan namin doon. Tapos pabalik naman. Pabalik doon kung makakarga din ako ng 500. Mm. Kasi paano yan? Mahirap Paakyat. yan kung pabalik kay paakyat na. Mm. 500 kilo tapos mga 10 tao. Yun. Kumikita ko ng isang biyahe ko lang, kumikita ko hanggang mga 8,000 o 10,000. Yung 10,000, tatlo lang kami na naghati-hati nun. May-ari ng bangka. May-ari ng bangka, yung kasama ko na tagatulak. May ano ka? Parang, Konduktor, kumpas. parang konduktor. Pero tagatulak siya doon kung mahirap drive. At saka ako na driver. Tatlo lang kami, hati-hati kami nun. Yun ang, Iniwan mo lahat yun. iniwan ko lang yun ng paghabol-habulin ako ng mga sundalo. Yun ang iniwan ko na buhay ko doon. Pati na yung bahay ko, ibininta na ng asawa ko. Kasi wala na sila. Ano naging buhay ng pamilya mo nung nawala ka na? Yun. Yung lupa namin na maliit, ibininta niya. Mabuhay lang yung mga anak ko. Yung bahay namin, ibininta din. Yung maliit na bahay. Tapos pumunta siya doon sa magulang niya. Doon lang sila tumira. Kasi yung magulang din, wala na silang tatay, nanay na lang. Sama-sama na lang sila naghahanap buhay doon. Buti kung tulad ng tagpalay, nag-harvest, na alayin sila pag-harvest. Mm. Yun. Kung makaharvest ka ng 3 sako, sa inyo yung isa. Dito? Ganun ba dito? Oo, ganun doon sa amin. Ang 3 sako, sa akin yung isa, sa may-ari ang 2. Pag-harvest lang, pag ano ng palay? Oo, pag-harvest lang yan. Ang laki pala dito. Oo, malaki 30%. doon sa amin. Ang sabi nila, 3. 3 isa. So, ikaw pala, mabubuhay ka talaga rin kung... Oo, kung hindi ka lang gagalawin ng mga masamang elemento. Kahit wala kang lupa, wala kang supresente na hanap buhay, mabubuhay ka talaga dito kung doon sa amin. Kung matyaga ka lang. Yan ang maganda doon. Iniwanan ko lang lahat yun ng mapasok ako sa mga PPE. Yung anak mo sa una, anong nangyari na? Hindi ko na nakita. Mula Wala nang nang- pumasok ka. Mula nang umalis na ako doon, wala na kami. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, wala na.
laki na niya ngayon. Malaki na yan. Parang may anak na nga yata yun. Hindi mo na rin binalikan. Hindi na. Yung anak ko nga dito sa pangalawang asawa ko, may anak na din. Pero nakikita mo pa rin. Magkasama pa rin kayo ng asawa mo ngayon. Yung ngayon na? Oo. Oo. Andito sa Batangas. Yan ang... Yung dalawang anak ko nandun sa Maynila. Isa lang ang anak ko dito na nag-aaral. Nagapag-aral din nung makabalik ako dito. Yan ang second episode ni Kabab.